may year na hindi ako magsusugal, pero yun pa rin. Hindi namin gustong maging addict. Masakit isipin, masakit sabihin, until now, ano man mangyari sa akin, umangat man ako o hindi, wala akong aapakan, wala akong babanggaan. Tatanggapin ko kung anong mangyayari sa buhay ko. Kahit anong milyon pa yan, meron akong sinugal na napakalaki, na napakalaking pagkakamaling ginawa ko sa buong buhay ko. Pati dignidad ko, sinugal ko na. Pati yung pagmamahal ko sa mga anak ko, isinugal ko na. Hanggang dumating yung pagkakataon na pagbalik ko ng bahay, wala na yung mag-ina ko. Ako si Marvin Lizardo, 40 years old. Isa akong recovery addict, gambler. So, ang istorya ko, hindi talaga ako pala kaibigan. So, ang hilig ko lang lagi, ang computer, dun sa age ko nung 80s, family computer pa yung nilalaro namin. Mag-isa lang ako. Nabuhay ako ng mag-isa lang. Pero dumating yung pagkakataon na nag-college ako. May nag-introduce sa akin na billiard. Kinahiligan ko yun. Noong una, natutuwa ako pag pumapasok lang yung bola. Hanggang nagamay ko yung laro, nalaman ko kung ano yung mga technical. Hanggang dumating yung time na nagkakaroon na ng pustahan. So, nangyayari, imbis na mag-aaral ako, imbis na pumasok ako sa school, dumadiretso ako sa bilyaran. Umuwi na ako. Noong una, umuwi lang ako hapon, hanggang nagtatagal, umaabot na ng gabi, hanggang dumarating na yung sitwasyon na hindi na ako umuwi. Sinasabi ko na lang sa parents ko na meron akong project, pero hindi. Yung simpleng pagsisinungaling kong yun, hindi ko akalain na lalala. Hanggang dumating yung pagkakataon na may dumating sa buhay ko na hindi ko expected na magkakagusto siya sa akin. Kasi nga sabihin natin na, una, hindi naman ako mayaman, estudyante, umaasa lang ako sa parents ko. Pero hindi ko lubos maisip na magiging kami. At yun yung naging nanay ng mga anak ko. Binigay niya ako ng 3 anghel sa buhay ko. Nung dumating yung pagkakataon na yun, lumaki yung chance sa buhay ko na mangarap ng mabilisan. Pero bago dumating yung pagkakataon na yun, may trabaho ko. Isa akong cook sa isang restaurant. Pero hindi nagiging sapat yung kinikita ko doon. Kaya nag-isip ako na pwede kong pagkakitahan. Bumalik ulit ako sa pagbabilyard. Yun nga lang ang problema. Nawala na yung mga tira ko. Kasi nga, siyempre may trabaho, nawawala na yung pinakatumbok mo sa laro. So naghanap ako na pwede kong side na pwede kong pagkakitahan. Hanggang dumating yung pagkakataon na pumasok ako sa isang casino. Naaalala ko yun sa sa NAIA, Terminal 1. Doon ako unang natutong magsugal. Una, paano lang ako, pa 500, 1,000, hanggang naging 5,000. Hanggang pinagsasabay ko yung trabaho, pagka sasahod ako, ito lang yung ibibigay ko sa asawa ko, tapos yung kalahati, susugal ko. Malaki ang chance ko nung panahon na yun na manalo. Laging lamang ang panalo sa akin. Pero yun yung umabot pa nga ng 3 taon na nabuhay ko yung family ko dahil sa pagsusugal lang. Hindi niya alam na wala na pala akong trabaho. Hindi niya alam na nag-resign na ako. Kinarir ko yung pagsusugal ko. Yung dating sahod ko sa restaurant na 16,000 o 12,000. Nung nagsusugal ako, naibibigay ko sa asawa ko siguro 5,000 a day. Kaya lagi kami lumalabas nun.
Minsan nagtatanong nga yung parents ko, bakit meron kang ganito, bakit meron kang ganyan. Hindi ko naman masabi kasi alam ko na magagalit sila. Hanggang dumating yung, sabihin na natin na yung hagupit, yung karma. Dumating yung pagkakataon na natatalo na ako, nagkakaroon na ako ng utang. Sunod-sunod na. Siyempre, sino magsisettle nun? Mama ko. Paulit-ulit nangyari yun sa buhay ko. Ang laging sumasalo ng problema ko, mama ko. Nakukonsensya, oo, nakukonsensya ako dahil hindi ako yun eh. Alam ko sa sarili ko na nagagawa ko ng itong bagay na to dahil gusto ko nga na madalian. Sabihin na natin na siguro may ugali akong tamad. Tamad at gusto ko makuha ko agad-agad. Kaya lahat ng mga nakukuha ko, ang bilis mawala. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, kailangan ko ng tigilan to. I try na tigilan. Nagagawa ko naman, yun nga lang, bumabalik pa rin siya sa akin. Iniisip ko nga, ano ba to? Pagsubok ba to o may problema talaga sa mindset ko? Kailangan ko ba ng tulong? Kailangan ko ba magparehab? Nung nabubuhay pa ama ko, sinabi ko sa ama ko na, Ma, baka pwede niyo akong tulungan. Parehab niyo ako. Against siya doon. Hindi siya pumayag. Ang sinasabi lagi nila sa akin na, Choy, siguro mas magandang tignan mo na lang kami. Tignan mo na lang yung pagbabayad namin ng utang mo para makalimutan mo yung pagsusugal mo. Ginagawa ko naman pero hindi ko talaga maiwasan. Hindi ko maiwasan na magpabalik-balik doon kahit alam kong walang patutunguhan. Siguro sabihin natin na nag-i-enjoy talaga ako doon sa nangyayari. Hanggang dumating yung pagkakataon na nakapunta ako ng Italia. Nagtrabaho ako doon. 5 taon ako doon na hindi ko nakasama yung family ko. Pero sabi ko sa kapatid ko na baka pwede tulungan niyo ako na kunin ko yung family ko. So, inayos ko yung mga papers nila. Hindi pa nga ako marunong magsalita noon. Pumupunta ako para maayos yung sa municipality na maayos yung document nila. Maraming pumula sa akin doon, mga kababayan natin doon na hindi mo kayang kunin yung family mo. Yung 4 na yan, na sabay-sabay. Dahil hindi naman ganun kaganda yung trabaho mo. Pero, ayun. Di ba nga sabi nga nila, kung para sa'yo, para sa'yo. Sinubukan ko at dumating yung pagkakataon na lumabas yung nulausta ng anak ko. So, tuwan-tuwa ako nun. Umuwi ako ng Pinas, kinuha ko sila. Pero, nung kinuha ko sila, bago kami lumipad nung Italia, nagsugal na naman ako. Sa 5 taon na inaitigil ko pagsusugal nung unang punta ko ng Italia, tapos nung bumalik ako para kunin ko sila, bago kami lumipad papuntang Italia, nagsugal ako nun. Nagkaroon ako ng utang. Hanggang nung nasa airport na kami, ang saya sobra. Hindi ko lubos maisip na ito yung buhay ni Choy. Napupunta ng Italia, magpo-for good, kasama yung family niya, na isang click lang na madali kong nakuha. Kasi sabihin natin na maraming Pilipino gusto pumunta ng Italia at nakapunta pero hindi lang magawa na makuha yung family nila. Pero ako sa loob ng 5 taon pa lang ako doon, nakuha ko na agad. So nung nandun kami sa Italia, nakarating na kami, dumating yung pagkakataon na may tumawag sa mama ko. Sinisingil ako. So, usap, pagtatalo uli. Hanggang dumating yung pagkakataon na nababanggit na ng parents ko na ang nagtuturo sa'yo magsugal, asawa mo. Yun yung mahirap, yun yung masakit. Yun yung masakit sa
loob ng asawa ko at yun din yung masakit sa akin. Siguro dahil bilang mama, bilang nanay, ayaw nilang tanggapin na ako ang nagkakamali. Bilang magulang kasi lagi tayong nakaturo eh. Nakaturo tayo para hindi masyadong masakit sa atin. Pero ako na mismo nagsasabi na walang kinalaman yung asawa ko dun. Ako pumunta sa isang casino, may dala akong pera, ako nagpapalit, pinapalitan ko ng chips, ako rin ang tumaya. Wala nagturo sa akin dahil ako lang lahat ang may kagustuhan nun. Kaya nga kung ano meron sa buhay ko ngayon, wala akong sinisisi. Kasi nga, ako naglagay doon sa sitwasyon nila eh. Hindi naman sila magkakaganon, hindi naman sila magagalit sa akin, hindi nila ako iiwan kung hindi ko ginawa lahat yun. Ayun, hanggang dumating yung pagkakataon na para matapos yung isyong yun, binayaran na naman ng mama ko yung utang ko. Tinapos na yun. So, wala na akong ibang gagawin kundi magtrabaho. Magtrabaho, pasok sa trabaho, diretso sa bahay, tapos hanggang dumating yung pagkakataon na nag-sideline ako ng mga pagkain. Sa Italia, nagtitinda ako ng siopaw, nagtitinda ako ng crispy pata, siomai, kung ano pwedeng pagkakitaan, ginawa ko yun. Ngayon, gumanda yung buhay ko. Gumanda yung buhay ko na kontento ako kung anong meron sa akin. Sabi ko siguro ito na yung pagkakataon na talagang kailangan ko na magbago. Pero ayun na naman, sinubok ako ng tadhana. Sinubukan ako ng nasa itaas. Siguro dahil nakakalimot na naman ako sa kanya. Kasi natatandaan ko, New Year, paputok na, nasa labas pa ako nun eh. Nagdi-deliver ako ng siopaw nun. Siguro iniisip ni God na wala namang masama doon sa ginagawa mo, pero kailangan mo rin magbigay ng oras sa pamilya mo. So dumating yung pagkakataon na naman na nagsugal na naman ako. Nagsugal na naman ako nang hindi alam ng kahit sino. Hanggang nagkaroon na naman ako ng mga balance sa ibang tao. So, di ko na alam kung di ko na alam ang gagawin ko nun. Pero naging madali sa akin takluban lahat ng mga utang ko. Kasi ang nangyayari nun, may trabaho ako, may paninda ako, may negosyo ako, hanggang nakakasurvive ako, hindi nila nalaman. Yun nga lang, siyempre, kahit ano itago mo, lalabas at lalabas yan, lalo na kung mali yung ginagawa mo. Hanggang dumating yung pagkakataon na binigyan ako ng malaking swerte sa buhay ko. May nagtiwala sa akin isang tao na, Choy, business tayo dito sa Pinas. So, ginawa ko naman. Sige, padala ako, ganyan-ganyan. Tapos pinapakita niya sa akin na ito na yung business natin, ganun. Nag-decide ako na umuwi na ng Pinas. Nag-decide ako na mag-for good. Dahil alam ko naman kaya ko na sa sarili ko. Ayun, hanggang umuwi kami dito sa Pinas. Kaso, wala pang 5 araw, bumalik ulit ako sa bisyo. Magkapatong-patong yung problema ko. Hanggang dumating yung pagkakataon na pagbalik ko ng bahay, wala na yung mag-ina ko. Wala na. Wala na yung gamit nila. Ang gulo ng bahay. Hanggang umuwi ako, lumabas ako na sabi ko, ano magagagawin ko? Wala akong makausap. Sa tinawagan ako ng ate ko, sabi sa akin, mukhang kailangan mo na ng tulong. Hindi ako umiimik. Pagbalik ko ng bahay, nausap ako ng ate ko, niyayakap niya ako. Yun yung hindi ko makalimutan
sa buong buhay ko hanggang ngayon. Ipinasok ako ng kapatid ko sa rehab. Masakit sa akin. Sobrang sakit kasi nung dinala ako sa rehab, alam mo yun, yung iniwanan ka na ng asawa mo, iniwanan ka na ng anak mo, tapos ilalagay ka sa isang kahon ng ikaw lang. Isang kahon na maliit na hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo, na wala kang makausap. Hindi ko alam kung anong klase yung pinuntahan ko. Pero sabi ko, kailangan ko tanggapin, kailangan kong magpakatatag. Kailangan kong harapin to. Kalimutan ko muna yung problema ko sa labas. Kailangan ko unahin yung sarili ko. Narehab ako almost 19 months. Hindi naging madali sa akin nung una. Puro laro nga lang ang ginawa ko dun. Pero after 1 year, na-realize ko na sinasayang ko pa rin yung wala pa rin pagkakaiba yung ginawa ko sa labas at ginagawa ko dito sa loob ng center. Sa labas, pag may problema ako, tinatawanan ko lang. Tinatalikuran ko lang. Ngayon nung nasa rehab ako, ganun din nangyayari. Tinatawanan ko lang, tinatalikuran ko lang, yung sakit na nararamdaman ko, yung lungkot sa tuwing gabi na naaalala ko yung mga anak ko. Tinatawanan ko lang para makalimot ako. Pero dumating yung pagkakataon na kailangan ko ng tigilan. Kailangan ko ng seryosohin. Kailangan ko seryosohin yung programa ko. Nag-act as if ako. Sinubukan ko bakit hindi. Dito na ako. Nagulat na lang ako kahit walang nakakakita. Nagulat ako bilang bumilis yung programa ko. Siguro dahil gawa doon sa higher power. Nakikita niya dito kung ano yung meron talaga sa akin. Na sincere akong magbago. Sincere akong magbago dahil gusto ko mabuo yung pamilya ko. Hanggang nag-conflict ako, natapos ko yung programa ko, nakita ko yung mama ko, dumating yung kuya ko doon sa graduation ko. Pero naghahalong saya at lungkot yung nararamdaman ko kasi natapos yung programa ko na hindi ko nakita yung mga anak ko. Na nakikita ko doon sa mga kasama ko, bago sila magtapos, nakikita nila yung mga anak nila. So hindi pa ako ready. Kaya nag-decide ako mag-volunteer muna doon sa center. Kasi nga natakot ako kung ano meron sa labas. Nag-volunteer ako, nagulat na lang ako, tinanggap ako. So, nag-focus ako sa mga task na mga binibigay sa akin ng mga kuya. Hanggang pinagkatiwalaan nila ako. December last year, ginawa nila akong totally staff. Isa akong community supervisor sa isang center. Naging madali sa akin lahat. Naging madali sa akin yung trabaho. At kahit ano sabihin sa akin ng mga kuya na ganito ka, kailangan mong pukpukin yung sarili mo. Imbis na sumama loob ko, nagiging masaya pa ako. Nung gumigising ako ng alas 5 ng umaga, ginagawa ko na yung trabaho ko hanggang alas 11 ng gabi. Hindi ako napapagod. Masaya ako. Pero, dumating yung pagkakataon na, ayun na nga, stop na ako nun, hindi na ako pasyente ng mga oras na yun. Dumating yung pagkakataon na magdidibo yung anak ko. Yung panganay ko. Ibig sabihin, 2 taon ako sa center, hindi ako nakapunta sa birthday ng mga anak ko. Pero iba yung dibo eh. Isang beses lang yan eh. Iba yung birthday sa 18. Nagpaalam ako sa superior ko, kaso ang sabi sa akin, hindi. Akala ko nagbibiro siya nun. April 10 yung nagpaalam ako. April 11, nakabihis na ako, saya ko nun. Sabi ko, kuya, pupuntahan ko yung mga bata. Birthday ng anak ko. Ang sagot niya sa akin, hindi. Bakit, kuya? Ayaw ng parents mo.
Imbis na magalit ako, inunawa ko na lang. Tinanggap ko. Tinanggap ko yung sitwasyon na yun. Pero doon na nagsimula. Nade-defocus na ako sa trabaho ko. Puro mali na yung nakikita nila kasi mali na yung ginagawa ko. Tanggap ko naman yun. Yun nga lang, gumugulo talaga sa isip ko na kasama ba to dun sa mga ginawa kong mali sa labas? Kasama rin ba to? Kailangan ko magsakripisyo, mag-sacrifice sa mga ginawa ko. Pero kaya ko naman sa isip ko na kaya kong ayusin yung samahan namin ng mga bata. Yun nga lang, kailangan kong ipakita yung present ko. One time, bago ako mag-decide, binalikan ko yung pagkakataon na addict ba talaga ako? Lagi ko tinatanong sa sarili ko yun. Magaling na ba ako? Mayroong sumaksak sa isip ko na hindi ko makalimutan na pag ako nananalo sa sugalan, umuwi ako sa amin, hindi ako makatulog. Lalo pag malaki yung pera ko, hindi ako makatulog. So, ang gagawin ko, babalik ulit ako sa sugalan. Babalik ulit ako sa casino. Kaso anong nangyayari? Lalo tumataas yung pera. Uuwi ako, panalo pa rin ako. Pero lalong hindi ako makatulog. Dumating nga yung pagkakataon na 4 na araw ako hindi nakakatulog eh. Dahil panalo ako noon. Hanggang bumalik ako, pabalik-balik ako. Nung naubos yung pera ko, doon pa ako nakatulog. Baligtad. Ngayon ginawa ko, kahit panalo na ako, sinasadya ko na siyang maubos. May pagkakataon na ganun nangyayari. At pag naubos na siya, uuwi ako na masaya pa ako. Nakakatulog ako. So naramdaman ko na may problema talaga, malaki na problema ko. Siguro umabot na ako dun sa pinakatuktok na pagiging sugarol. Kasi inaantay ko yung alam mo yung ending, yung pagkatalo. Yun yung gusto kong mangyari. So sabi ko sa sarili ko nun, mali na talaga. Kailangan ko na talaga ayusin yung buhay ko. Kailangan ko nang tanggapin na isa akong addict. Masakit tanggapin kasi pag sinabi mong addict ka sa sugal, addict ka sa drugs, addict ka sa alak, hindi na mawawala yan. Isa yung disease na kailangan mong harapin. Tulad ng sinabi ko kanina, may months na hindi ako magsusugal, may year na hindi ako magsusugal. Umabot nga ng 5 years eh. Kaso darating at darating, mararamdaman ko uli yun. So kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ng tulong ng isang tao o ng isang center na makakaintindi sa akin. Kaya sineryoso ko na yung programa ko noon. Kaya nung nagtatrabaho na ako doon, lagi ko siya kanila sinasabi doon sa mga residente na ito si Kuya Marvin nyo. Ang hirap talikuran yung pagiging sugarol ko. Kasi biruin mo, yung pinakahuli na sinugal ko, sabihin na natin tumitira ako ng pinakamalaking isang tirahan ko, 5 milyon. Isang baksakan yun. Pinakamalaking talo ko siguro umabot ng 20M. Isang gabi. Hindi alam ng family ko yun. Hindi ko alam kung anong meron na sa akin. Pero, kahit anong milyon pa yan,
meron akong sinugal na napakalaki, na napakalaking pagkakamaling ginawa ko sa buong buhay ko. Pati dignidad ko, sinugal ko na. Pati yung pagmamahal ko sa mga anak ko, isinugal ko na. Alam ko naman, iniisip nila ngayon eh, na hindi ko sila mahal. Kasi education nila sa Italia, sinugal ko eh. Wala naman sila magiging buhay dito sa Pilipinas eh. Alam ko sa sarili ko yun eh. Pero ginawa ko pa rin, isinugal ko. Kaya yung mga nabanggit kong pera na mga nawaldas ko, wala yun. Ito siguro yung pinakamalaking isinugal ko sa buong buhay ko. Yung tiwala, respeto. Kaya alam ko sa sarili ko na kaya sila nagkaganon sa akin. Ngayon, umalis na ako sa center. Hindi na ako isang staff doon. Nagtatrabaho ako ngayon bilang isang cook sa isang restaurant. Ang hirap gumising sa umaga kasi alam mong walang taong nagtitiwala sa'yo. Kasi yung parents ko, yung magulang ko, kapatid ko, wala. Totally tinakwil na nila ako. Dahil doon sa desisyon ko na umalis ako sa center. Yun yung lagi tumatakbo sa isip ko, bakit? Bakit hindi ko subukan yung labas naman uli? Hindi naman pwede ako magtago dun. Kailangan kong harapin kung anong meron ako. Kailangan ko patunayan sa sarili ko na kaya ko talaga. Ayun. So, masakit isipin, masakit sabihin, until now, hindi ko pa rin nakikita yung mga anak ko. Hindi ko sila nakakausap. Kaya sabi ko, para saan ba yung nagparehab ako? Para saan yung nagsakripisyo ako? Wala rin naman sila. Pero mali. Dahil bilang namograma, mali yung thinking yung yun. Mali yung pag-iisip kong yun. Naisip ko na, kailangan ko tumayo. Kailangan ko ibalik yung lakas ko. Kailangan kong harapin. Kailangan kong harapin yung hamon ng buhay. Kailangan na ako magbukas ng bagong chapter ng buhay ko. Na walang makakabangga. Na walang masasaktan. Kaya ngayon, pinapangako ko sa sarili ko na ano man mangyari sa akin, umangat man ako o hindi, wala akong aapakan. Wala akong babanggaan. Tatanggapin ko kung anong mangyayari sa buhay ko. Mag-isa man ako, okay lang. Choice ko to eh. Pero gusto ko lang sabihin na mahal ko pa rin sila. Wala akong sama ng loob sa kanila. Sa 3 kong anak, mahal na mahal ko kayo. Nirespeto ko yung desisyon nyo. Alam ko kasi meron kayong stigma eh, na hindi nyo na matatanggal sa akin yun. Kay May, sorry. Sorry sa lahat. Sorry do sa mga nagawa kong kwento sa'yo. Na kesyo ganun, kesyo ganyan. Tanggap ko kung anong meron ka ngayon. Pero gusto ko sanang ipaabot sa'yo na humingi ako ng tawad sa lahat na nagawa ko. Siguro sana ito yung maging daan para mapaabot ko sa'yo kung gaano ako nagsisisi. Mahal na mahal kita, May. Pero tanggap ko, maniwala ka. Tanggap ko kung desisyon mo talagang totaling wala na tayo.
Iba na ako ngayon, kaya ko tanggapin yun. Pero sana kahit minsan lang, kausapin mo ako. Kausapin mo ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Sa inyo, ma, ate, kuya, sorry kung ito yung naging decision ko. Gusto ko na rin ayusin yung buhay ko. Ayoko nang tumakbo. Kailangan kong harapin yung mga consequences na ginawa ko. Sa mga taong naapektuhan sa pagsusugal ko, tanggap ko. Natanggapin ko lahat ng mga sasabihin nyo. Dahil nangyari naman talaga eh. Wala akong galit. Wala akong sama ng loob ko ano yung mga nakakarating sa akin. Dahil lahat naman yun, valid naman yung reason eh. Yun nga na sana hinihiling ko lang sa inyo. Bilang recovery addict na gambler, sana bigyan nyo rin ng kami, ako, na pagkakataon na mabuhay ng normal. Kasi pag sinabi mong recovery addict, hindi nyo na dapat pagkatiwalaan niya, addict yun eh. Babalik at babalik din yan eh. Totoo naman yun eh. Di ba nga sabi ko nung umpisa, may months, may year na hindi ako magsusugal, pero yun pa rin. Mahirap sa sitwasyon namin to ah. Hindi namin gusto to. Hindi namin gustong maging addict. Pero, this time, bilang namograma, alam na namin kung saan kami lulugar. Yun nga lang, ang hinihiling lang namin, kahit konti lang, kahit hindi na ipagpapatawad, yung respeto lang, tsaka yung pagmamahal, huwag nyo ipagdamot. Kasi kung magkapalit tayo ng sitwasyon, iba. Pero, ayun nga, thank you, ate, kuya, mama, na binigyan niyo ako ng pagkakataon na patunayan sa sarili ko na kaya ko magbago. Thank you sa center na pinasukan ko. Malaki naging tulong niyo sa akin. Binalik niyo yung normal ng routine ng isang tao na nabubuhay. Kasi dati ang buhay ko, pagkagising, takbo agad sa kasino. Bahala na. Pero hindi. Hindi pala yun yung normal ng routine ng isang tao. Ang kailangan na dapat gawin, pagkagising mo, asikasuhin mo yung pamilya mo, magtrabaho ka, at pagtapos mo magtrabaho, umuwi ka, asikasuhin mo ulit yung pamilya mo, matulog ka sa tamang oras para kinabukasan magawa mo uli yung task mo. Yun yung ginagawa ko ngayon. Sa mga nanonood, salamat sa oras nyo na pinakinggan nyo yung story ko. Pero sa mga viewer na katulad ko na natatakot, harapin yung may problema sila sa sarili. Na tulad kong gambler, o addict ka man sa drugs o sa alak, huwag kang matakot. Huwag kang matakot humingi ng tulong. Kasi bawat tulong na tinatakbuhan mo, lalong madadagdagan yung problema mo. Kasi isang pagkakamali, at dagdagan mo pa ng isang pagkakamali, diyan ka sasabog. Hindi mo na alam yung gagawin mo. Iisipin mo, parang nasa iyo na lahat yung problema. Mas maganda, harapin mo, magdasal, yan yung pinaka number 1. At lumapit ka sa sa tamang tao. At yung tamang tao, yun yung pamilya nyo. Wala kang dapat ibang pagsabihan ng problema mo kundi family mo. Dahil yung family mo, hindi ka iiwan yan. Kahit ano mangyari, kahit ano pa yung ginawa mo, normal lang makarinig ka ng mga masakit na salita. Kasi nagkamali ka eh. Pero ala fine sa dulo,
tatanggapin ka niyan. At hindi ka niyan dadalhin sa ikakapahamak mo. Tulad ko, ginawa ng family ko. Hindi na nila ako kaya. Hindi nila ako sa center. So, okay naman ako ngayon. Alam ko na, napaporesight ko na yung gagawin ko pag alam kong mabigat na yung nararamdaman ko. Kaya, ayun, salamat sa mga viewer na nakinig. Ito yung story ko. Salamat sa inyo. Mga ka-off the record, kung gusto niyo mapakinggan ang kwento ng ibang recovering gambler, i-click lamang ang video na naka-flash sa mga screen nyo.